nagre-request sa akin nito and it's time to finally make it happen. Kung nanonood ka nito, chances are galing ka sa Forex o kaya naman sa crypto world. At alam ko, sanay kang gumamit ng MT5 at C-Trader. Ngayon, gusto mo na mag-transition into futures trading pero hindi mo alam saan ka magsisimula at anong platform ang iyong gagamitin. Personally, ang ginagamit ko is Tradovate. And in this video, papakita ko sa inyo kung paano i-set up ang iyong first Tradovate account. And tuturo ko sa inyo kung paano mag-place ng order, mag-copy trade, and also, if interested kayo, pwede nyo rin i-connect yung account nyo with TradingView and directly execute from TradingView itself. So, if you wanna learn all of that, make sure you stay until the end of this video. So, let's dive into this Tradovate tutorial. So, kapag meron ka na ng first account mo sa futures prop firm, what you're gonna do is to put your credentials here. So, yung sa akin nakalagay na yung username and password, and once you log in, kung first account mo to, merong lilitaw dito na may ipapasign sa'yo. So, makikita nyo to, itong una na to, just click Access Simulation. Ito yung demo account na binibigay ng mga prop firm. And then, what you're gonna do is, yung pinaka-unang-unang tab na makikita mo, hindi siya ganito. So, una nyong gagawin is just close everything. So, nakikita nyo tong mga to. Ang tawag dito is mga module. So, i-close nyo lang yung mga yan. So, close, and close. Ito, personalize ko na to eh. Ito na yung personal setting na ginagamit ko. Pero kapag una nyong makikita, napaka-clunky, napaka-pangit, hindi siya ganun kaganda, tas kung ano-anong mga indicator nakalagay. So, ang focus nyo dito is dito sa top left, add module. Tapos, click nyo yung chart. Where is it? Ito. Click mo yung chart, drag mo right here, tapos ilagay mo yung symbol na gusto mong i-trade. Ako, ang gusto kong i-trade is NQ, and yung contract month ngayon is 5. So, NQ5, and as you can see, nalagay yung chart. So, makikita mo dito na hindi ganun kaganda yung initial setup ng chart, and meron na akong default actually na nakalagay dito, na sinave ko. Meron na akong chart dito, pero gusto ko dalawa yung chart na nakikita ko dito. So, mag-add pa ako ng additional chart, drag and drop, edi dalawa na yung chart ko, and ilalagay ko ulit yung symbol, NQH. So, as you can see, meron ako 15 minutes time frame, meron ako dito 15 minutes as well. Ang next na gagawin ko is lalagay ko yung account report or account setting. Ilalagay ko siya dito sa top left. Again, this is just a personalized na. Kayo na bahala kung paano nyo gustong i-design yung setup nyo. So, itong account na to, initially, hindi ganito yung setting na makikita nyo. Ang gawin nyo is click nyo tong view setting, select column. Tapos, nakikita nyo tong nasa visible. Kung gusto nyo gayahin yung setting ko, ito yung currently na nakikita ko kasi nagla-livestream ako. But usually, hindi ko nilalagay yung cash amount para hindi ko nakikita yung balance ko. It's just a psychological thing. Pero dahil nagla-livestream ako para makita nyo yung current progress, ito yung mga nilalagay ko. If gusto nyo pang maglagay dyan ng kung ano-ano, pwede naman. Just play around with it na lang. But for me, ito yung 4 na kailangan ko na gusto kong makita at all times habang nag-i-stream ako. So, click save. So, for example, ito, daily loss limit o kaya nilagay ko yan. Merong panibagong tab na lalabas dito. So, dahil hindi ko kailangan yan, hindi ko alam ano yan, hindi ko yan ilalagay. Okay? So, ida-drag ko lang siya ng konti dito para ma-enlarge. So, lahat yan, meron module yung tawag at isa-isa sila ng purpose. In this case, makikita mo dito lahat ng account mo. Makikita mo lahat dyan, as you can see here. Ito lahat ng trading account ko. PA means funded. Kapag ganitong Apex lang, ibig sabihin evaluation. Mamaya, papakita ko kung paano mag-execute ng trade. For now, design ko muna yung chart. So, dito sa chart, makita nyo nakalagay bars. Kaya ang pangit. So, papalitan ko yan into a candlestick. And, as you can see, candlestick na siya. And then, tatanggalin ko yung mga indicators. For me to remove the indicator, kailangan ko lang gawin is click this setting here, delete this one. Tapos, ang next na gagawin ko is i-remove ko yung mga grid line. Para matanggal yung grid line, kiklik ko lang tong chart setting, tapos click ko tong grid. So, nawala na yung grid. Mas clean nang tingnan yung chart. If gusto nyo mag-TA dito, pwede naman, gawin nyo lang is click nyo tong drawing tool, tapos click nyo na lang siya kung anong gusto nyong ilagay. Kung gusto nyo maglagay ng shape, kagaya ng fair value gap, kunyari yan, gusto nyo dito kayo mag-TA, pwede naman, wala namang problema doon. And also, pwede nyo ring i-save yung current setting nyo. I'm pretty sure makakita pa kayo ng ibang setting dito na pwedeng useful sa inyo, pwedeng hindi. Ang nilalagay ko dito is yung mga trade orders. So, naka-show all sa akin to. Kapag nag-execute ako, lilitaw dito kung saan ako exactly nag-execute. Okay? So now, ang kailangan kong gawin is tanggalin ko lang
itong grid line, tapos tanggalin ko din itong SMA. So, isa pa palang kailangan yung malagay guys, itong view setting, dapat nakalagay ito sa trade mode. Kasi kapag una, ganito lang yan eh. Ganito lang ang makikita nyo. So, click nyo itong trade mode para lumabas yung buy or sell. Ngayon, alam na natin paano mag-setup ng chart, paano ilagay yung mga time frame. So, makita nyo dyan, 1 minute, 5 minute, pwede pa kayong gumamit ng seconds for free. Yun yung kinagandahan kapag nagtitrade ka ng futures, no? Hindi mo kailangan mag-pay ng premium, kagaya sa TradingView, para lang magkaroon ka ng magandang data. And also, pwede kang maglagay ng mga indicators pala dito kung meron kang mga gustong indicator na for free. It's up to you. Nasa sayo yan kung anong gusto mo. Pero for me, gusto ko clean yung Tradability chart ko. Ganyan lang yung settings ko. And then, ang ginagawa ko, sinisave ko yung template para every time na babalik ako dito, binabalikan ko na lang siya. And usually naman kapag sinave mo yung template mo, by default, yun na yung babalikan mo every time na magla-login ka. Ngayon naman, ang ituturo ko sa inyo next is paano mag-execute, paano mag-entry, paano maglagay ng SL, paano maglagay ng take profit. So dito, kapag nakalagay na yung trade mode mo for demonstration purposes, kung kunyari gusto kong i-trade yung evaluation account ko, yung 181, i-click ko tong 181 and nandito na ako sa account. Tapos tatanggalin ko tong group, dapat nakatanggal yon. Pag una guys, wala kayong makikitang ganito itong group. Mamaya explain ko yan. Yan yung for copy trading. So, ang gagawin ko lang is, wait lang, dahil gusto ko na maliit na leverage, ang gagamitin ko, MNQH. MNQ meaning micro. Okay, micro. Ibig sabihin, mas maliit. Okay, so dahil nakasave na yung template ko, gagawin ko na lang default true. Okay, ewan ko ba't hindi lumitaw yan. But, yeah. As you can see, nandito na ako sa MNQH and pwede ka rin palang mag-add ng maraming tab if gusto mo. So, as you can see, ito NQ, ito MNQH. Kapag MNQH, mas konti yung leverage. Kunyari, gusto kong mag-buy dito sa price na to. Ang pwede kong option is pwede akong mag-buy limit o kaya naman mag-sell limit. Halimbawa, gusto kong maglagay ng sell stop dito. Ibig sabihin, pag nilagay ko to, matitrigger ito for short. Okay? Sell stop kasi nasa taas yung price right now. Kapag umabot siya dito, maglalagay siya ng short position. So, hindi ka pwedeng maglagay ng advanced stop loss. So, dapat hintayin mo muna ito na matrigger. Kasi kunyari, naglagay ka dito, buy stop. Kapag itong sell mo, na-trigger, tas bumalik siya dito sa taas, ibig sabihin, ito yung stop loss mo. Pag ito yung unang na-trigger, ito yung stop loss mo. So, make sure bago ka maglagay ng stop loss, is meron ka munang position. Okay? So, it's important na maglagay ka muna ng position bago ka maglagay ng stop loss. Okay? Para hindi kayo magkaroon ng mga orders na hindi kayo aware. Alright? So, for example, gusto ko mag-sell short right here. Kiklik ko lang tong sell market. Kapag sell market, immediately mafe-fill ako. Kapag sell as, yung order ko mapupunta dito between the bid and the ask. So, makita nyo, sell as, nasa taas yung order. So, na-fill ako. And as you can see, down ako ngayon. Ito yung current trade ko. And if ilalagay natin yung setting ko kanina na fill and orders, show all, lilitaw dito kung saan ako nag-short. Tapos may line dito. Okay, so meron akong short right now, 22.78. If gusto kong maglagay ng stop loss, click ko lang left click dito, buy stop. Kapag na-hit to, matitrigger yung stop loss ko. Kapag naman naglagay ako ng buy limit dito, habang nakalagay itong sell position ko, ito yung take profit ko. Ngayon, kapag na-trigger yung stop loss ko, kailangan ko tong tanggalin manually. Kasi kapag hindi ko tinanggal to, matitrigger ito as buy position kapag na-hit na yung stop loss ko. To give you example, as you can see, malapit na ma-hit to, top out. Ngayon, nandito pa rin yung initial take profit ko. Kapag itong area na to na-trigger siya, malalagay to as buy limit. Okay? Hindi to stop loss. So, ang gawin mo, para make sure na wala kang position or pending order, click mo yung exit at market and this one. Okay, nawala na yung order. So, pwede mo rin gawin is click mo to, right click, exit all position, and as you can see, wala na akong position. Ngayon, gusto kong maglagay ng bracket order. Importante yung bracket order kapag nag-i-scalp ka lang. So, para maglagay ka ng bracket order, eto, naka-off siya, right? And wala akong ATM. Pwede akong maglagay ng setting dito. So, for me, dollar value. Kunyari, gusto ko take profit ko, 10 points. Stop loss ko is 10 points. Lagyan ko pala ng pangalan, 10 points. Tapos, as you can see, lilitaw yan dito, 10 points. Ayan, kunyari, left click, buy limit. Okay? So, as you can see, meron akong buy limit dito. Ito yung take profit ko. Ito yung stop loss. So, gawin ko lang, kunyari yan, i-drag ko to. Pag na-hit yung buy limit ko, malalagay automatically yung take profit at saka stop loss. Ang cons lang nito, guys, is hindi mo pwedeng gawin to kapag nagka-copy trade ka ng maraming account. So, hindi ka pwedeng maglagay ng bracket order kapag maraming account. So, hintayin lang natin ma-fill ako dito.
So, I have filled. As you can see, meron na akong take profit, meron na akong stop loss. Kapag na-hit yung isa dyan, mawawala na lahat ng order kasi naka-bracket ako. See? Nakita nyo, dahil naka-bracket ako, natanggal yung dalawang position ko after ma-hit ng stop loss ko. So, as you can see, after nung ma-hit ng stop loss, nawala na rin yung take profit. Pero kapag hindi ka naka-bracket, manually mong ilalagay yung mga yan. Ang kinagandahan din pala, pag naka-position ka, pwede mong i-adjust lang na ganyan. Left click, tapos hold. Kunyari, nagbaya ko dyan. Tapos, wala pa akong take profit, okay? Naka-buy position ako right now. As you can see, ito yung PNL ko. Magse-sell limit ako here kasi ito yung take profit ko. And yung stop loss ko is here. Okay? So, pwede kong i-drag lang yung stop loss ko na ganito. Tapos, i-click ko. Kunyari, gusto kong mag-break even. Ito yung entry ko, yung blue line. A-adjust ko, tinitrail ko yung stop loss ko. As you can see. Diba? Na-stop out ako for profit. Ganun lang kadali. Ngayon, dahil ito yung pinaka-take profit ko talaga na wala na yung position ko, kailangan tanggalin ko na to kasi pag na-hit to, mag-trigger to as sell order. So, ang gagawin ko is pwede kong right-click, exit, market, all. Okay? So, now, tapos na tayo sa maglagay ng order. Alam nyo na paano maglagay ng limit. Alam nyo na paano maglagay ng stop, adjust ng stop loss. It's very easy. Next thing na gagawin ko is yung copy trading. So, para makapag-copy trade ako, let's say marami akong account. Right now, meron akong 10 funded account with Apex and meron akong 2 evaluation. Gusto kong i-copy trade itong 2 evaluation. Ang gagawin ko is kiklik ko to, tapos manage group, and then click ko to 2 evaluation accounts. So, na-save na siya. Ang gagawin ko is ilalagay ko dito sa group na to yung mga gusto ko ng evaluation na gusto kong i-copy trade. So, 2 account and click save. So, pag mag-execute ka with copy trade, make sure na nasa tamang group ka. So, 2 evaluation, tapos nandito ako sa evaluation o 1. Kapag kunyari nandito ako sa tamang group pero wala ako sa tamang evaluation account, hindi yan matitrigger. Kahit na anong buy ko dyan, ayan, hindi siya matitrigger. So, kung naka-2 ka na group, 2 account, kailangan 2 din yung order mo. Kapag magbabay ako, hindi yan pwede. Kasi 2 nga yung account. So, ang gagawin ko, papalitan ko yung quantity ng 2. Kapag kinlik ko tong buy, mai-split yung order ko into 2. So, kunyari, gusto kong tag 1 micro, magbabay ako right here. And mai-split yung order. Makikita nyo, nagpa-fluctuate na, naka-copy trade na. So, ganun lang kadali. Okay, tapos kapag naman nakabay ako ngayon, maglalagay ako ng stop loss dito. Pag na-trigger yan, matitrigger lahat. Just make sure, every time yung mag-take ng trade, click nyo tong market exit all kasi minsan meron kayong mga pending order na hindi nyo napansin na meron pala kayo. So, yun. Ganun lang kadali mag-copy trade. If gusto kong mag-trade ng tag 5 micro, palitan ko lang ito ng 10. Mai-split yung order. So, that's about it. Ganun lang kadali mag-copy trade. I think I was able to discuss everything that you needed to know sa paggamit ng Tradovate, and just play around with it. Huwag kayong ma-overwhelm. I know kapag nagtatransition ka with Forex to futures and kapag may mga bagong platform, medyo nakaka-overwhelm pag una. But it's actually a great platform and it's actually, for me, mas naging better yung trading ko nung nag-trade ako with a web-based platform. Hindi ako nag-overtrade kasi kapag accessible yung cellphone mo sa'yo, madali kasi mag-overtrade. Nakaiga ka na, nagtitrade ka pa. But for me, naging discipline ako nung harap ako ng computer mismo nagtitrade. And yeah. Now guys, punta naman tayo sa pag-connect ng Tradovate nyo into TradingView. So as you can see guys, may makikita kayo dito sa upper right application setting. I-click nyo lang to and then click yung add-on. Tapos, activate nyo tong free. So, libre lang itong TradingView na connection. So, activate nyo lang yan. And once na ginawa nyo yun, i-copy-paste nyo lang yung credentials nyo from Apex dashboard into TradingView. Makikita nyo yung Apex credentials nyo dito sa area na to. Copy lang. And then, punta lang kayo dito sa TradingView. May makikita kayong trading panel dito sa baba. And click nyo lang yan. Tapos, may makikita kayo na Tradovate. Click nyo lang tong Tradovate and then make sure na nasa demo account kayo. Tapos, i-copy-paste nyo na yung mga credentials ninyo. So, as you can see, copy ko yung username and i-copy ko din yung password. Tapos, connect and save. So as you can see guys, lumitaw na dito yung account ko. Ang cons lang ng pag-trade dito sa TradingView is hindi ka pwedeng mag-copy trade. Pero as you can see, makikita nyo, kulay green yung connection. Ibig sabihin, naka-connect na ako and pwede na ako mag-place ng first trade ko dito sa TradingView. Personally, hindi ko ginagamit yung TradingView kasi mas prefer ko yung Tradovate itself. But I'm pretty sure alam nyo na kung paano mag-execute dito. So may lalabas lang dito, buy and then sell. Ganun lang siya ka-simple. And this is not a TradingView tutorial. Kung gusto nyo malaman yung paano mag-start with trading itself and paano gamitin tong TradingView, make sure na i-check nyo yung previous video ko. And that's it. And thank you for watching. Use the code ROAN on Apex if you want to get the best deals always. So, see you next time. Peace.